Sa gabing dapat ay ipinagdiriwang namin ang buhay, kamatayan ang inihain nila sa aking hapag. Akala ko, ako ang prinsesa sa kanilang palasyo, pero isa lang pala akong basahan na pinipilit nilang sunugin. Habang yakap ng asawa ko ang babaeng pinili ng kanyang ina, yakap ko naman ang tiyan ko. Ang huling rason kung bakit kailangan kong tumakas. Hindi ako namatay ng gabing iyon. Namatay lang ang anika na tanga at nagmamahal. Ang babaeng babalik, siya na ang maghuhukay ng kanilang libingan. Dagdagan mo ang dosage, Doc. Hindi pwedeng mabuhay ang batang yan sa sinapupunan niya. Masyadong common ang dugo, dudumihan lang nito ang pangalan ng mga Salvador. Ang mga salitang iyon ay hindi isinigaw. Binigkas ang mga ito sa isang tinig na mahinahon, malamig at walang bahid ng awa. Ang tinig ni Doña Celestina. Nakatayo ako sa likod ng pinto ng kanyang silid-aralan, nanigas ang buong katawan habang ang malamig na pawis ay tumutulo sa aking likod. Sa aking mga kamay ay hawak ko ang isang pilak na tray. Naroon ang paborito niyang tsaa, chamomile na may halong pulot, at ang almond cake na ako mismo ang nagmasa at naghurno kaninang madaling araw. Ang mga daliri ko ay may maliliit pang paso at hiwa, mga munting sakripisyo para lang mapangiti ang babaeng tinatawag kong inay. Buong akala ko, ang pagkahilo at panghihina ko nitong mga nakaraang buwan ay dahil lamang sa paglilihi. Buong akala ko, ang espesyal na bitamina na ipinapainom niya sa akin araw-araw ay tanda ng kanyang pagtanggap. Isang matalim na sakit ang kumirot sa aking dibdib, mas masakit pa sa paso sa aking mga daliri. Ang tray na hawak ko ay dahan-dahang dumulas mula sa aking nanginginig na mga kamay. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng walang ingay. Ngunit sa pandinig ko, parang may bombang sumabog na wumasak sa natitira kong mundo. Ang tsaa ay tumapon, kumalat sa sahig na parang maitim na dugo, habang ang cake na pinaghirapan ko ay nadurog, tulad ng puso ko sa sandaling iyon. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang batang ito, ang anak namin ni Rafael, gusto nilang patayin. Hindi lang ako basta hindi gusto ni Doña Celestina. Gusto niya kaming burahin. Kailangan kong sabihin kay Rafael. Si Rafael ang asawa ko. Siya ang ama ng batang ito. Hindi siya papayag. Siya ang kakampi ko. Siya lang ang kakampi ko. Halos madapa ako sa pagtakbo patungo sa library kung saan alam kong naroon siya. Ang bawat hakbang ay mabigat, parang hinihila ako ng lupa pababa. Binuksan ko ang pinto nang walang pasabi. Ang pangalan niya ay nasa dulo na ng aking dila. Ngunit ang nakita ko ay nagpatigil sa akin ng tuluyan. Nakatayo si Rafael sa gitna ng silid, nakatalikod sa akin. At sa harap niya, inaayos ang kanyang kurbata, ay si Sofia, ang babaeng kababata niya, ang babaeng laging pinupuri ni Doña Celestina na bagay sa kanya. Ang mga kamay ni Sofia ay nakapatong ng mahigpit sa dibdib ng asawa ko, tila inaangkin kung ano ang dapat ay sa akin. Rafael, alam mong ito ang tama, malambing na sabi ni Sofia. Ang boses ay parang asukal na may halong lason. Your mom is just protecting the legacy. Si Anika, she's sweet, pero hindi siya bagay sa mundong ito. Pabigat lang siya sa'yo. Hinintay kong itulak siya ni Rafael. Hinintay kong ipagtanggol niya ako. Hinintay kong sabihin niyang mahal niya ako at ang anak namin. Sa halip, bumuntong hininga lang si Rafael at hinayaan ang sarili na sumandal sa haplos ni Sofia. Ang kanyang balikat ay bagsak, tanda ng isang lalaking sumuko na sa laban bago pa man ito magsimula. Pagod na ako, Sofia, mahinang sagot ni Rafael, at ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa aking puso. Pagod na akong lumaban kay Mama. Siguro nga tama siya. Maybe marrying Anika was just a mistake brought by impulsive youth. Napaatras ako. Ang mundo ay umikot. Ang kisame, ang mga mamahaling painting, ang mga antigong vase. Lahat ay tila tumatawa sa akin. Ang asawa ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat, mula sa pangarap ko hanggang sa dignidad ko, ay tinawag akong isang pagkakamali,
Isang matinding sakit ang biglang pumilipit sa aking tiyan. Hindi ito sakit ng damdamin lang. Pisikal ito. Parang may kamay na pumipiga sa aking sinapupunan. Napaluhod ako sa sahig. Ang mga kuko ay bumaon sa makintab na kahoy. Ma'am Anika! Isang pares ng magagaspang na kamay ang humila sa akin patayo bago pa ako tuluyang bumagsak. Si Lola Iska, ang matandang mayordoma na laging tahimik sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at awa. Huwag kang maingay. Bulong ni Lola Iska. Ang boses ay garalgal at nagmamadali. Hinila niya ako palayo sa library. Dumaan kami sa madilim na pasilyo ng mga katulong patungo sa likurang pinto. Narinig ko silang lahat. Matagal ko nang alam ang plano ng Donya, pero wala akong lakas na magsalita. Patawarin mo ako, anak. Pero ngayon, kailangan mo nang umalis. Kung mananatili ka pa rito ngayong gabi, hindi ka naaabuti ng umaga. Binuksan niya ang pinto sa kusina. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan, kasabay ng dagundong ng kulog na tila galit ng langit. Lola, masakit, daing ko, habang nararamdaman ko ang mainit na likido na dumadaloy sa aking mga binti. May dinukot si Lola Iska mula sa bulsa ng kanyang apron. Isang lumang panyo na may nakabalot na mga barya at ilang lukot na papel na pera. Inilagay niya ito sa nanginginig kong palad. Ito lang ang naipon ko, Anika. Sige na, tumakbo ka na. Itinulak niya ako palabas sa gitna ng bagyo. Iligtas mo ang sarili mo. Iligtas mo ang batang yan. Dahil dito sa bahay na to, walang puwang ang pagmamahal. Puro ambisyon lang at kasakiman. Wala na akong nagawa kundi ang humakbang palayo. Ang ulan ay humahampas sa aking mukha, humahalo sa walang tigil na pag-agos ng aking mga luha. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa bubog. Ang sakit sa aking tiyan ay palala ng palala. Tila ba nagbabadya ng isang pamamaalam. Nakarating ako sa paradahan ng bus sa bayan. Basang-basa at nanginginig. Sumakay ako sa huling biyahe paalis ng Maynila. Hindi ko alam kung saan patungo. Naupo ako sa pinakadulong bahagi, niyakap ang sarili habang nakadungaw sa bintana. Ang ilaw ng mansyon ng mga Salvador sa di kalayuan ay unti-unting lumiliit, hanggang sa lamunin na ito ng dilim. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na nagluto, naglaba, at naglingkod sa kanila ng buong puso. Ngayon, wala na akong hawak, kundi ang sakit at ang takot. Isang tanong ang umaling-aungaw sa aking isipan, mas malakas pa sa huni ng makina ng bus. Mas masakit pa sa kirot sa aking sinapupunan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang muling pagpulupot ng sakit sa aking tiyan. Kasunod ang pagdilim ng aking paningin. Nagising ako sa isang impyerno ng init at usok. Ang unang pumasok sa aking kamalayan ay hindi ang sakit ng katawan, kundi ang amoy. Ang masangsang na amoy ng sunog na goma, natutunaw na bakal at ang nakasusulasok na amoy ng kamatayan. Ang ingay ng sirena sa di kalayuan ay tila isang malabong ugong lamang sa loob ng aking ulo na punong-puno pa rin ng sigaw ng mga tao kanina. Sinubukan kong gumalaw, ngunit isang matinding kirot ang tumagos mula sa aking puson. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang kaninang mahigpit na pagkapit ng buhay sa loob ko, ngayon ay napalitan na ng isang nakabibinging kawalan. Wala na. Naramdaman ko ang mainit at malagkit na likido sa aking mga hita at sa pagkakataong iyon, alam kong kasabay ng pagguho ng aking pangarap, naglaho na rin ang kaisa-isang rason ko para lumaban, ang anak ko. Ang anghel na hindi man lang nasilayan ang liwanag. Sa tabi ko, sa ilalim ng isang natumbang upuan, may isang babaeng nakadapa. Hindi ko na maaninag ang kanyang mukha dahil sa pinsala, ngunit suot niya ang isang blusang katulad ng kulay ng sa akin. Wala siyang pulso. Wala na rin siyang pagkakakilanlan. Sa gitna ng aking pagdadalamhati, isang boses sa aking isipan ang bumulong. Isang boses na hindi galing sa takot, kundi sa galit. Kung babalik ako, papatayin lang nila ako ulit. Kung babalik ako, wala na akong anak na ipagtatanggol. Sa nanginginig na kamay,
Kinuha ko ang aking wallet, ang wallet na naglalaman ng aking ID bilang Anika Salvador, at inilagay ito sa tabi ng kamay ng babaeng wala ng buhay. Hinubad ko ang aking suot na relo, ang regalo ni Rafael noong unang anibersaryo namin, at isinuot ito sa pulso ng estranghera. Patawad, bulong ko sa hangin, ang mga luha ay natutuyo agad sa init ng apoy. Pero kailangan kong mamatay ngayong gabi para mabuhay ako balang araw. Gamit ang huling patak ng aking lakas, gumapang ako palabas ng wasak na bintana ng bus, palayo sa liwanag ng apoy, at nagtago sa madilim na damuhan bago pa dumating ang mga rescuer. Samantala, sa mansyon ng mga Salvador, ang katahimikan ay binasag ng isang tawag sa telepono. Si Lola Iska ang nakasagot. Nakita ni Rafael ang pagbagsak ng telepono mula sa kamay ng matanda. Ang muka ni Lola Iska ay namutla, parang inalisan ng dugo. Sir Rafael, ang boses ng matanda ay halos hindi marinig. Ang bus na sinasakyan ni Ma'am Anika, na aksidente. Walang nakaligtas sa sunog. Bumagsak si Rafael sa sofa, tila pinutulan ng litid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi makapaniwala. Ang mundo niya ay biglang huminto. Si Anika? Ang babaeng kanina lang ay nag-aayos ng kurbata niya? Ang babaeng ipinagpalit niya sa katahimikan at karuwagan? No, that's not true. Baka nagkamali lang sila. Nauutal na sabi ni Rafael, akmang tatakbo palabas. Ngunit isang mariing utos ang pumigil sa kanya. Sit down, Rafael. Si Doña Celestina ay nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Suot pa rin ang kanyang seda na pantulog. Walang bahid ng gulat sa kanyang mukha. Tanging inis lamang, tila ba may nabasag na mamahaling vase at kailangan niyang maglinis ng kalat. Mama, si Anika yon. Asawa ko yon. Sigaw ni Rafael, ang unang pagkakataon na tumaas ang boses niya sa ina. At anong gusto mong gawin? Pumunta doon at mag-iiyak sa harap ng media? Ang boses ni Doña Celestina ay matalas at malamig. Bumaba siya ng hagdan ng dahan-dahan. Tatawagan ko ang abogado. We need to handle this properly. Ayokong madawit ang pangalan ng kumpanya sa isang trahedya ng public transport. It's bad PR. Tao siya, Mama, hindi PR crisis. Ang boses ni Rafael ay basag, puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Kinabukasan, sa morgue, ang hangin ay amoy formalin at kawalan ng pag-asa. Hindi na makilala ang bangkay na ipinakita sa kanila. Sunog na sunog ito. Ngunit nakita ni Rafael ang ID na nakuha sa tabi nito at ang pamilyar na relo sa pulso. Ang relong siya mismo ang nagsuot kay Anika. Napahagulhol si Rafael, isang tunog na parang hayop na nasugatan. Niyakap niya ang itim na body bag, humihingi ng tawad sa isang bangkay na hindi naman sa kanyang asawa. Sa likuran niya, si Doña Celestina ay nakatakip ng panyo sa ilong, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pandidiri sa amoy. Tiningnan niya ang bangkay nang may halong hinala, ngunit nang makita ang relo at ID, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay ng panandalian sa kanyang mga labi. Tapos na, ang problema ay nalutas na ng kusa. Nang makauwi sila, dumiretso si Rafael sa kanyang kwarto. Pumasok siya sa banyo at nilock ang pinto. Binuksan niya ang shower sa pinakamalakas na agos. Sa ilalim ng ingay ng bumubuhos na tubig, doon lang siya nagkalakas loob na ilabas ang sakit. Napaupo siya sa malamig na tiles, niyakap ang sarili at umiyak ng walang boses. Ang tubig ay humalo sa kanyang mga luha, tinatangay ang kanyang dignidad pero hindi ang kanyang kasalanan. Naalala niya ang huling tingin ni Anika sa kanya sa library, ang tingin ng isang babaeng nawalan ng pag-asa. At alam niyang ang tingin na iyon ang mumulto sa kanya habang buhay. Sa ibaba, sa study room, kausap ni Doña Celestina ang punerarya sa telepono. Yes, immediately, utos niya habang hinihimas ang kanyang pearl necklace. I cremate agad ang bangkay ngayong gabi. Sabihin niyo na lang na masyadong traumatic ang itsura kaya hindi na pwedeng iburol. Ayokong may mag-usisa pa. I want everything turned to ash before sunrise.
Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa bintana, kung saan ang ulan ay tumigil na. Goodbye, Anika. Bulong niya nang may kasiyahan. Finally, peace. Lingid sa kanyang kaalaman, sa isang maliit na klinik sa probinsya, isang babaeng nagngangalang Ana ang nagmulat ng kanyang mga mata. Puno ng benda ang kanyang katawan at ang kanyang puso ay kasing tigas na ng bato. Ang apoy na tumupok sa bus ay hindi pumatay sa kanya. Ito ang nagpanday sa kanya, 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang mamatay si Anika Salvador sa isang nasusunog na bus at 5 taon na ring nabubuhay si Ana sa impyerno ng init at alikabok ng tondo. Nakaupo ako sa sahig na kawayan ng aming maliit na silid. Binibilang ang mga barya na nakuha ko mula sa paglalabada at pagtitinda ng sampagwita sa kalsada. Ang bawat kalansing ng piso ay parang musika ng kaligtasan. Pero sa gabing ito, ang musika ay sintunado. Kulang na kulang pa rin para sa gamot ni Maya. Sa sulok ng silid, sa ibabaw ng manipis na banig na halos mapudpud na, naroon ang aking anak. 4 na taong gulang pa lang si Maya, pero ang kanyang katawan ay payat at ang kanyang mga mata ay laging pagod. Nanginginig siya sa ilalim ng kumot na pinagtagpi-tagpi kong retaso. Mama, uhaw po ako. Ang mahina niyang ungol ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ko. Agad akong lumapit, dala ang baso ng tubig na may halong asukal. Ang tanging gamot na kaya kong ibigay sa ngayon. Hinaplos ko ang kanyang noo. Ang init. Ang init-init niya na parang bagong saing na kanin. Uminom ka muna, anak. Bukas, bibili si mama ng gamot. Pangako ko. Kahit alam kong ang bulsa ko ay kasing hungkag ng aking pag-asa. Kinabukasan, bitbit ang huling dangal na natitira sa akin, lumabas ako para makiusap sa botika kung pwede bang utangin muna ang paracetamol. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo, hinarang na ako ni Aling Tasing, ang may-ari ng tinitirhan naming barong-barong. Ang kanyang mukha ay kasing asim ng suka at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ana, ilang linggo na kitang sinisingil. Bulyaw niya, sapat para marinig ng mga tsismosang kapitbahay. Kung wala kang pambayad, lumayas na kayo ng anak mong sakitin. Hindi ito charity ward. Aling Tasing, parang awa niyo na po. Lumuhod ako sa maputik na semento, hindi alintana ang dumi na kumakapit sa aking palda. Hinawakan ko ang laylayan ng kanyang duster. May sakit po si Maya. Kapag nakasahod ako sa catering mamaya, ibibigay ko po lahat sa inyo. Huwag niyo lang po kaming palayasin ngayon. Tinabig ni Aling Tasing ang kamay ko na parang nandidirisi sa akin. Puro ka pangako. Sawang-sawa na ako sa mga drama mo. Pumasok siya sa aming kwarto at nagsimulang maghagis ng mga gamit palabas. Ang aming mga damit, ang maliit na kaldero, ang nag-iisang manika ni Maya na wala ng braso. Lahat ay nagkalat sa putikan. Pinanood ko ang paggulong ng manika sa kanal na itim ang tubig. Sa sandaling iyon, hindi ko naramdaman ang hiya. Ang naramdaman ko ay puot. Puot sa kahirapan. Puot sa mundo. At puot sa mga taong nasa matatayog na palasyo habang kami ay gumagapang sa lupa. Wala akong nagawa kundi ang pulutin ang aming mga gamit habang umiiyak si Maya sa gilid ng kalsada. Wala kaming matutuluyan ngayong gabi. Dahil sa desperasyon, dinala ko si Maya sa likod ng isang malaking hotel, kung saan ako nakiusap na maging extra sa paghuhugas ng pinggan para sa isang grand event. Pinatago ko si Maya sa isang sulok ng kitchen staff area. Binigyan siya ng karton na mahihigaan. Huwag kang aalis dito, Maya. Babalikan ka ni Mama. Bulong ko, bago ako nagsuot ng uniforme na amoy kulob. Ang event ay isang debut ng anak ng isang politiko. Ang bulwagan ay puno ng bulaklak, kristal at mga taong amoy pera. Habang nagpupulot ako ng mga basag na baso sa gilid, napansin ko ang isang malaking floral arch sa entrance. Masyado itong magulo. Ang mga rosas ay hindi pantay, at ang mga sampagita ay natatakpan ng malalaking dahon.
Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang mga kamay ko, nasanay sa pag-aayos ng bulaklak noong dalaga pa ako, ay kusa ng gumalaw. Habang walang nakatingin, inayos ko ang pagkakatuhog ng mga bulaklak. Inilabas ko ang ganda ng sampagita. Ginawa itong bida sa gitna ng mga imported na rosas. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang galawin ang dekorasyon ko? Isang boses na may awtoridad ang nagpatigil sa akin. Humarap ako at nakita ang isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng itim na suit at may tindig na nakakatakot. Siya si Madam Amor, ang may-ari ng pinakasikat na events company sa bansa. Yumuko ako agad, nanginginig. Sorry po, ma'am. Aalis na po ako. Huwag niyo lang po akong tanggalin, kailangan ko po ng sweldo. Lumapit si Madam Amor sa floral arch. Tinitigan niya ito ng matagal. Hinawakan niya ang isang tangkay ng sampagwita na inayos ko. You have an eye for detail, sabi niya, hindi sa akin, kundi sa bulaklak. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Tiningnan niya ang aking mga kamay na magaspang, ang aking unipormeng maluwag, at ang aking mga mata na namumugto. Anong pangalan mo? Ana po, sagot ko. Ana? Inikutan niya ako. Amoy estero ka, Ana. Pero ang mga mata mo ay parang apoy na gustong manunog. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na may makakapansin sa apoy na pilit kong itinatago. May sakit ang anak ko, ma'am. Pinalayas kami sa tinitirhan namin. Ang mga salita ay lumabas na lang sa bibig ko nang hindi ko namamalayan. Gagawin ko po ang lahat, kahit ano, basta mabuhay lang ang anak ko. Ngumiti si Madam Amor, pero hindi ito ngiti ng awa. Ito ay ngiti ng isang negosyante na nakakita ng magandang investment. Lahat? Tanong niya. Kahit ibenta mo ang kaluluwa mo sa dyablo? Tumingin ako sa direksyon ng kusina kung saan natutulog si Maya sa ibabaw ng karton. Naalala ko ang mukha ni Doña Celestina. Naalala ko ang likod ni Rafael habang yakap si Sofia. Wala na akong kaluluwa, ma'am. Sagot ko ng diretsyo. Matagal na nilang kinuha. Tumango si Madam Amor. Tila nasiyahan sa sagot ko. Dumukot siya ng isang calling card at isang makapal na sobre ng pera mula sa kanyang bag. Inabot niya ito sa akin. Gamutin mo ang anak mo. Bumili ka ng maayos na damit. At bukas, pumunta ka sa opisina ko. Utos niya. Aalis na sana siya. Pero huminto siya at lumingon muli. By the way, Ana, sabi niya, at ang sumunod niyang mga salita ay nagpatigil ng tibok ng puso ko. Ang event na ito, ang kliyente ko ay kamag-anak ng mga Salvador. Nakita ko kung paano ka tumingin sa logo ng kumpanya nila kanina. Kung gusto mong maghiganti, huwag mong gamitin ang galit. Gamitin mo ang utak, tuturuan kita. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng marangyang bulwagan, hawak ang sobrang magbabago ng aking buhay. Tiningnan ko ang pera, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi ko naramdaman ang bigat ng isang sentimo. Ang naramdaman ko ay ang bigat ng isang punyal na handa ko ng itarak. Ang pagbabago ay hindi isang milagro. Ito ay isang proseso ng pagbabalat. At si Madam Amor ang humawak ng kutsilyo. Sa loob ng sumunod na mga taon, hindi lang niya pinalitan ang aking mga damit. Binago niya ang aking pananalita, ang aking paglakad, at higit sa lahat, ang aking pag-iisip. Kung ang dating Anika may yumuyuko upang magpakumbaba, ang bagong Ana Sol ay tinuruang tumayo ng tuwid upang manindak. Masyadong maamo ang mga mata mo, Ana. Puna ni Madam Amor habang pinapalakad ako ng paulit-ulit sa harap ng malaking salamin habang suot ang 5 pulgadang takong. Ang mga mayayaman, naaamoy nila ang takot at awa. Kapag humarap ka sa kanila, dapat para kang isang reyna na nagbibigay ng pabor, hindi isang katulong na humihingi ng limos. Ngumiti ka gamit ang labi, pero hayaan mong manatiling yelo ang mga mata mo. Masakit. Ang bawat hakbang sa matataas na sapatos ay nagpapaalala sa akin ng paggapang ko sa putikan.
Pero tiniis ko, nag-aral ako. Inaral ko ang sining ng alak, kung paano paikutin ang wine glass hindi para uminom, kundi para mag-obserba. Inaral ko ang lengguwahe ng mga bulaklak, hindi lang basta pagtutuhog, kundi ang sikolohiya ng kulay at amoy na kayang magmanipula ng emosyon ng isang buong bulwagan. Mula sa abo ng Anika na namatay sa bus, isinilang si Ana Sol, ang misteryosang events architect na naging bulong-bulungan sa buong Metro Manila. Ang aking pangalan ay naging kasing kahulugan ng karangyaan. Ako ang nilalapitan kapag gusto ng mga elitista ng isang gabing hindi malilimutan. Ang hindi nila alam, ang bawat event na ginagawa ko ay isang ensayo para sa pinakamalaking pagtatanghal ng aking buhay. Isang gabi, sa penthouse na ibinigay sa akin ni Madam Amor bilang partner sa negosyo, ginawa ko ang huling ritual ng paglimot. Sa gitna ng terrace, sa loob ng isang maliit na metal na drum, sinilaban ko ang aking mga lumang damit, ang mga kupas na duster, ang mga tsinelas na pudpod, ang uniforme na amoy kusina, pinanood ko silang lamunin ng apoy. Ang usok ay tinangay ng hangin palayo, kasama ang alaala ng babaeng api. Ngunit may isang bagay na hindi ko itinapon sa apoy. Hawak ko sa aking palad ang singsing na pangkasal namin ni Rafael. Ito ay yupi na, nawala na ng kinang at gasgas na ang ginto. Ilang beses ko na itong muntik isanla noong nagugutom kami ni Maya, pero laging may pumipigil sa akin. Hindi pagmamahal ang dahilan kung bakit ko ito itinago. Isinuot ko ang singsing sa aking hinliliit. Masyado na itong maluwag sa daliri ko ngayon. Ibig sabihin, hindi na ako ang babaeng nagsuot nito noon. Mama, bakit amoy sunog? Napalingon ako. Nakatayo sa may sliding door si Maya. Malaki na siya ngayon, 7 taong gulang, at ang kanyang pisngi ay malaman at mapula-pula na. Nakasuot siya ng magandang pajama na seda. Wala na ang batang sakiti na natutulog sa karton. Siya na ngayon ang aking munting prinsesa, ang aking lakas at ang aking buhay. Nagsisigalang ako ng mga basura, anak, sagot ko sabay ngiti. Isang totoong ngiti na para lamang sa kanya. Para malinis na ang bago nating buhay. Pumasok kami sa loob at sa malaking flat screen TV sa sala, bumungad ang isang balita na nagpatigil sa akin. Isang reporter ang nakatayo sa harap ng Salvador Tower. Bumagsak ang stocks ng Salvador Group matapos ang iskandalo sa di umano'y unfair labor practices sa kanilang mga pabrika. Ayon sa mga analyst, kailangan ng pamilya Salvador ng isang malaking PR miracle para maibalik ang tiwala ng mga investors bago ang kanilang ika-50 anniversary. Lumabas sa screen ang mukha ni Rafael. Mas matanda na siya tingnan, may mga uban na sa sintido at ang kanyang mga mata ay pagod na pagod. Sa tabi niya ay si Doña Celestina, nakaupo sa wheelchair pero matalim pa rin ang tingin, at si Sofia na mukhang stress at iritable. They are desperate, narinig kong sabi ni Madam Amor, na kanina pa pala nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa. Ibinaba niya ang tasa at tumingin sa akin ng makahulugan. Kailangan nila ng isang himala. Kailangan nila ng isang event na magpapaalala sa tao na sila ay maharlika at mabuti. Lumapit ako sa mesa kung saan nakapatong ang isang makapal na sobrang galing sa courier. Kulay ginto ito, may tatak na wax seal ng pamilya Salvador. Amoy pa lang, alam ko na kung saan galing. Ang halimuyak ng mamahaling papel ay humalo sa amoy ng usok na nakakapit pa rin sa aking balat. Binuksan ko ang sobre gamit ang isang letter opener na kasing talim ng punyal. To Miss Ana Sol. Basa ko sa eleganteng sulat kamay. We cordially invite you to organize the golden wedding anniversary of the late Don Federico and Doña Celestina Salvador, coinciding with the company's Golden Jubilee. Golden Wedding, isang selebrasyon ng pag-ibig at katapatan para sa isang babaeng pumatay sa asawa ng sarili niyang anak. Ang ironya ay nakakasuklam. Tatanggapin mo ba? Tanong ni Madam Amor, bagamat alam na niya ang sagot. Tinitigan ko ang pangalan ni Doña Celestina sa papel. Naramdaman ko ang pagpintig ng peklat sa aking tiyan, ang alaala ng gabing iyon sa ilalim ng ulan.
Ang sabi nila, ang paghihiganti ay isang ulam na masarap ihain kapag malamig. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero may talim. Kinuha ko ang aking cellphone at dinial ang numero sa card. Pero sa tingin ko, Madam Amor, mas masarap itong ihain sa gitna ng isang piging, kung saan nakatingin ang lahat at walang matatakbuhan ang may sala. Inilapit ko ang telepono sa aking tainga. Good evening, Salvador Residences. Sagot ng nasa kabilang linya. This is Ana Sol. Sagot ko. At sa unang pagkakataon, ginamit ko ang boses na hinubog ng 5 taon ng galit at disiplina. Tell Doña Celestina, I accept the challenge. Ang gabing iyon ay magiging unforgettable. Bumukas ang malaking bakal na gate ng mansyon ng mga Salvador. At sa pagkakataong ito, hindi ako pumasok sa service entrance na para sa mga katulong. Lulan ako ng isang itim na Mercedes-Benz, suot ang isang puting power suit na kasing linis ng aking konsensya at kasing talim ng aking hangarin. Tiningala ko ang bahay. Wala itong ipinagbago. Naroon pa rin ang mga higanteng haligi na sumisimbolo sa kanilang kapangyarihan at ang mga bintanang salamin na saksi sa aking mga iyak noon. Ang kaibahan lang ngayon, hindi na ako ang basahan na tinatapak-tapakan nila. Ako na ang bisita na kailangan nilang suyuan. We're here, Ma'am Ana, sabi ng driver. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang singsing sa aking hinliliit, pinapaikot ito bilang pampakalma. Kalma, Ana. Ikaw ang may kontrol ngayon. Pagpasok ko sa main hall, sinalubong ako ng amoy na pamilyar na pamilyar. Amoy ng floor wax, lumang kahoy, at mamahaling pabango na ginagamit para takpan ang baho ng pagkabulok. Sa gitna ng sala, nakaupo sa wheelchair si Doña Celestina. Ang buhok niya ay purong puti na, at mas manipis na ang kanyang pangangatawan. Pero ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, parang mata ng isang lawin na naghahanap ng bibiktimahin. Sa tabi niya, nakaupo si Sofia, na abala sa pag-text sa kanyang cellphone, halatang naiinip, at sa isang sulok, nakatayo si Rafael, nakatingin sa kawalan habang hawak ang isang baso ng whiskey. So, this is the famous Ana Sol, bati ni Doña Celestina. Hindi siya ngumiti. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Hinahanapan ng butas, hinahanapan ng kapintasan. Lumapit ako ng may tunog ng kumpiyansa. Ang takong ng aking sapatos ay lumilikha ng ritmo ng autoridad sa marmol na sahig. Good afternoon, Doña Celestina, bati ko. Ang boses ko ay mababa, formal at walang bahid ng pagkaalipin. It's an honor to be invited to this historical home. I hope you're as good as the rumors say, mataray na sagot ni Sofia, hindi man lang tumitingin sa akin ng diretsyo. We fired the last 3 coordinators. Masyado silang baduy. My mother-in-law wants perfection. Perfection is my minimum requirement, Mrs. Salvador. Sagot ko ng mabilis, sabay lapag ng aking iPad sa mesa. At huwag kayong mag-alala. Alam ko kung paano magtago ng mga dumi sa ilalim ng magagandang bulaklak. Natigilan si Doña Celestina. Tinitigan niya ako ng maigi. Sa loob ng 1 segundo, akala ko ay nakilala niya ako. Pero umiling lang siya. Para sa kanya, patay na si Anika. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay masyadong sopistikada, masyadong matapang para maging ang probinsyanang manugang niya noon. I like your confidence, Hija, sabi ng matanda bago bumaling sa anak. Rafael, come here. Meet Miss Sol. Siya ang bahala sa golden wedding anniversary natin ng papa mo. Dahan-dahang lumingon si Rafael. Nang magtama ang aming mga mata, parang huminto ang oras. Mas matanda na siya tingnan. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng sigla at pangarap, ngayon ay parang lawa na natuyo na. May lungkot doon na hindi kayang burahin ng yaman. Lumapit siya at inilahad ang kanyang kamay. Nice to meet you, Miss Telsol, bati niya. Ang boses niya ay paos, parang matagal nang hindi ginagamit sa totoong pakikipag-usap. Inabot ko ang kamay niya. Sa sandaling magdikit ang aming mga palad, naramdaman ko ang pamilyar na kuryente.
Ang init ng balat niya ay nagpabalik ng libu-libong alaala. Mga yakap sa ilalim ng kumot, mga pangako sa ilalim ng bituin, at ang huling pagkakataon na hinawakan niya ako bago niya ako tinalikuran para kay Sofia. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang sampalin. Pero nanatili akong yelo. Bumitaw agad si Rafael, parang napaso. Napahawak siya sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Tinitigan niya ako, sinusubukang basahin ang aking mukha, sinusubukang hanapin ang multo sa likod ng aking makeup. Are you okay, Rafael? Tanong ni Sofia na sa wakas ay napansin ang asawa. I'm fine. Utal na sagot ni Rafael, pero hindi inalis ang tingin sa akin. Napagod lang siguro. Nagsimula kaming pag-usapan ang detalye ng event. Habang nagpapaliwanag ako tungkol sa lighting at floral arrangements, napansin ko ang isang bagay. Ang cellphone ni Sofia ay walang tigil sa pag-ilaw. Sa tuwing nagva-vibrate ito, pasimple niya itong tinataob. Isang beses, nahagip ng mata ko ang pangalan sa screen, My Secret. Napangiti ako sa loob-loob ko. Lahat pala kayo dito ay may itinatago. At unti-unti ko yang huhukayin. Natapos ang meeting nang magtatakip si Lim. I expect a proposal by tomorrow. Utos ni Doña Celestina habang inilalabas siya ng nurse. You will have it, madam, sagot ko. Tumalikod na ako para umalis. Ang bawat hakbang papalayo sa kanila ay parang pagtanggal ng isang tinik sa lalamunan. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi nila ako nakilala. Ligtas ako. Pero bago pa man ako makasakay sa aking kotse, narinig ko ang mabilis na mga hakbang sa likuran ko. Miss Sol! Si Rafael. Humahabol siya. Hingal na hingal. Tumigil ako at dahan-dahang humarap, suot ang aking maskara ng profesionalismo. Yes, Mr. Salvador? May nakalimutan po ba tayo? Tumigil siya sa tapat ko. 1 metro lang ang layo. Tinitigan niya ako sa mata. Hinahanap ang sagot sa tanong na hindi niya mabigkas. Ang hangin sa gabi ay umiihip. Nililipad ang ilang hibla ng aking buhok. Pasensya na, sabi niya, at ang boses niya ay puno ng pagkalito. I know this sounds crazy, pero nagkita na ba tayo dati? Your voice, the way you move, it feels like I've known you for a lifetime. Ito na. Ang sandaling kinatatakutan ko at ang sandaling hinihintay ko. Pwede akong umamin. Pwede kong sabihin, Oo, Rafael. Ako ito, ang asawang pinabayaan mong mamatay. Pero hindi pa tapos ang laro. Hindi pa sapat ang sakit na nararamdaman niya. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo, nagyayelo at walang emosyon. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata. I doubt it, Mr. Salvador, sagot ko ng marahan. Dahil ang mga taong nakakakilala sa akin, hinding-hindi ako nakakalimutan. Binuksan ko ang pinto ng kotse at sumakay. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, tiningnan ko siya sa side mirror. Nakatayo pa rin siya doon sa driveway, nag-iisa sa ilalim ng ilaw ng poste, mukhang nawawala sa sarili niyang tahanan. Ang multo ay nakabalik na, Rafael, at hindi ako aalis hanggat hindi kayo nauubos. Ang amoy ang pinakamalakas na tagagising ng alaala. Mas mabilis pa sa tunog, mas malalim pa sa nakikita, ang amoy ay direktang tumutuhog sa utak at humahatak sa mga nakaraang pilit mong ibinabaon. At iyon ang eksaktong sandata ko ngayong araw. Inutos ko sa aking team na punuin ang buong mansyon ng sampagita. Hindi lang basta ilang piraso, kundi libu-libong talulot ng puting bulaklak ang idinikit namin sa mga kurtina, sa mga centerpiece, at naglagay pa kami ng mga diffuser na nagbubuga ng puro at matapang na essence nito. Dati, noong ako ay si Anika, nagtitinda ako ng sampagita sa labas ng simbahan. Ang amoy na ito ay amoy ng pawis ko, amoy ng pagsisikap ko, at amoy ng mahirap para kay Doña Celestina. Ngayon, gagawin ko itong amoy ng kanilang bangungot. Ano ba ito? Ang matinis na boses ni Doña Celestina ang bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Nakasakay siya sa kanyang wheelchair,
Takip-takip ang ilong ng isang panyo na parang may nakasusulasok na sakit na kumakalat sa hangin. Anasol, bakit amoy palengke ang bahay ko? Sigaw niya nang makita niya ako. Sinabi ko na gusto ko ng orchids, imported lilies. Bakit mo nilagyan ng bulaklak ng patay gutom ang mansyon ko? Lumapit ako ng may poise, hindi natitinag sa kanyang galit. Doña Celestina, malumanay kong paliwanag. Ang theme po natin ay Return to Roots. Ang sampagita ay simbolo ng pure love at loyalty. Sa high society ngayon sa Europe, ang trend ay rustic nostalgia. Ang paggamit ng local flowers ay hindi tanda ng kahirapan, kundi tanda ng heritage at class. Napatigil ang matanda. Ang salitang class at Europe ay parang magic words na nagpaamo sa kanya. Ayaw niyang magpahuli sa uso. Ibinaba niya ang kanyang panyo, bagamat nakangiwi pa rin. Fine, siguraduhin mo lang na magugustuhan ito ng mga investors. Irap niya bago nagpapahatak sa nurse palayo. Napangiti ako ng palihim, pero ang tunay na target ko ay hindi siya. Bumukas ang main door at pumasok si Rafael. Galing siya sa opisina mukhang pagod. Nang humakbang siya papasok, napatigil siya. Nakita ko ang paglaki ng kanyang ilong sa paglanghap. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Mula sa pagod, naging balisa, ang amoy ng sampagita. Ito ang pabango ko noong una kaming nag-date. Ito ang amoy ng buhok ko noong mga panahong masaya pa kami at naghahati sa isang payong. Lumapit ako sa kanya, dala ang isang clipboard. Good evening, Mr. Salvador. Do you like the scent? Tanong ko ng sadya. Tinititigan ang reaksyon ng kanyang mga mata. Napalunok si Rafael. Ang kanyang Adam's apple ay gumalaw sa kaba. It reminds me of someone. Really? Painosente kong tanong. Is she someone special? Tumingin siya sa akin at sa sandaling iyon, nakita ko ang pagraragasan ng sakit sa kanyang mukha. She was my wife. She loved these flowers. Was? She's gone. Bulong niya halos hindi marinig. At ang amoy na ito, para siyang nandito. Parang niyayakap niya ako. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang kalansing ng takong sa marmol. Si Sofia. Pababa siya ng hagdan at halatang iritadong-iritado. Rafael, why are you standing there? Bulyaw ni Sofia. Lumapit siya at kumapit sa braso ng asawa, pero ang tingin ay nasa akin ng masama. At bakit amoy simbahan ng bahay? It's giving me a headache. Miss Sol, please palitan mo to. Nakaka-depress. Tumingin ako kay Sofia, pagkatapos ay kay Rafael. Pasensya na, Mrs. Salvador, pero mukhang nagustuhan naman ni Mr. Rafael. Sabi niya, parang may niyayakap daw siya. Sabi ko nang may halong mali siya. Nanlaki ang mata ni Sofia at lumingon sa asawa. Ano? Niyayakap? Are you thinking about her again? No, Sofia, not like that. Tanggi ni Rafael pero huli na. Nagsimula na silang magtalo. Iniwan ko silang nagbabangayan sa gitna ng sala at nagpaalam na magche-check ng venue. Naglakad ako patungo sa likurang bahagi ng mansyon sa may lumang bodega. Kunwari ay naghahanap ako ng vintage props, pero ang totoo, may hinahanap akong iba. Pagpasok ko sa maalikabok na kwarto, bumungad sa akin ang mga lumang gamit na tinambak na lang. At doon, sa isang madilim na sulok, nakita ko ito. Ang isang maliit na altar. May isang litrato na nakataob. Pinulot ko ito at pinunasan ang makapal na alikabok gamit ang aking hinlalaki. Litrato ko ito. Si Anika, nakangiti, suot ang simpleng bestida. Ito ang litratong ginamit nila sa burol ko. Itinapon na lang nila dito, kasama ng mga lumang dyaryo at sirang upuan. Parang kinurot ang puso ko. Ganito lang pala ang halaga ng buhay ko sa kanila. Basura na pwedeng itago kapag hindi na kailangan. Hello, Anika. Bulong ko sa sarili kong litrato. Patawad kung natagalan bago kita naibalik. Ma'am? Isang boses ang nagpagulat sa akin. Mabilis kong ibinaba ang litrato. Sa pintuan, nakatayo si Lola Iska.
May dala siyang tray ng merienda. Ang kanyang buhok ay puro puti na at kuba na siya sa katandaan. Tinitigan niya ako. Tinitigan niya ang litratong hawak ko. At pagkatapos, tinitigan niya ang aking mga mata. Kinabahan ako. Si Lola Iska ang nagpalaki kay Rafael. Siya ang tumulong sa akin tumakas. Kilala niya ang bawat kilos ko. Lumapit siya ng dahan-dahan. Inakala kong sisigaw siya o magtatanong. Pero hindi. Inilapag niya ang tray sa isang lumang mesa. Pagkatapos, dumukot siya sa bulsa ng kanyang apron. Inilabas niya ang isang panyo. Ang parehong panyo na ibinigay niya sa akin noong gabing tumakas ako. Malinis ito at plansado. Inabot niya ito sa akin ng walang salita. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, pero may halong tapang at pangunawa. Tinanggap ko ang panyo. Isang tahimik na kasunduan. Alam niya, at kakampi ko pa rin siya. Mag-iingat po kayo, Ma'am Ana. Ang tanging sinabi niya. Bago siya tumalikod at lumabas, isinasara ang pinto para bigyan ako ng privacy. Napahagulgol ako nang walang boses sa panyong iyon. Sa bahay na ito ng mga demonyo, mayroon pa ring isang anghel. Inayos ko ang aking sarili at lumabas. Kailangan kong hanapin si Maya. Iniwan ko siya sa sasakyan kasama ang driver dahil wala siyang pasok sa school, pero bilin ko ay huwag siyang lalabas. Pagbalik ko sa main hall, halos tumigil ang mundo ko. Wala si Maya sa sasakyan. Nasa loob siya ng mansyon. Nakita ko ang anak ko na nakatayo sa tapat ng malaking painting ng mga Salvador. Hinahawakan niya ang laylayan ng kanyang bestida, mukhang manghang-mangha sa laki ng bahay. At sa likuran niya, papalapit ang wheelchair ni Doña Celestina. Bata, sita ng matanda. Napalingon si Maya. Sa halip na matakot, nginitian niya ang matanda ng inosente. Hello po, Lola. Ang ganda po ng bahay niyo. Natigilan si Doña Celestina. Ang kanyang wheelchair ay huminto ilang pulgada lang mula kay Maya. Tinitigan ng matanda ang mukha ng aking anak. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng labi, at higit sa lahat, ang mga mata. Ang mga mata ni Maya ay kaparehong kapareho ng mga mata ni Rafael noong bata pa ito. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking gulugod. Nasa kabilang dulo ako ng hallway, hindi ako pwedeng sumigaw dahil mabibisto kami. Hinawakan ni Doña Celestina ang baba ni Maya. Mahigpit, mapang-uri. Sino ka? Tanong ng matanda. At ang boses niya ay nanginginig sa isang emosyon na hindi ko mapangalanan. Takot ba o hinala? Ang mga matang iyan. Nakita ko na ang mga matang iyan dati. Akmang sasagot si Maya nang bigla akong lumabas mula sa anino. Maya, tawag ko. Ang boses ko ay matalim at nagmamadali. Lumingon si Doña Celestina sa akin. Pagkatapos ay binalik ang tingin sa bata. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Ang gear sa kanyang utak ay nagsisimula ng umikot. Nasa bingit kami ng kamatayan at ang aking anak ang nakatayo mismo sa bibig ng leon. Bitawan niyo ang anak ko. Ang boses ko ay lumabas na parang yelo, malamig, matigas at hindi pwedeng baliin. Mabilis akong lumapit at hinila si Maya palayo sa kulubot na kamay ni Doña Celestina. Niyakap ko ang anak ko ng mahigpit, ipinaramdam sa kanya na handa akong pumatay para sa kanya. Gulat na napatingin sa akin si Doña Celestina. Ang kanyang kilay ay nagsalubong at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ni Maya. Anak mo? Tanong niya, puno ng pagdududa. May asawa ka ba, Miss Sol? Dahil ang batang ito, ang mga mata niya. Di-adopted siya, Doña Celestina. Pagsisinungaling ko nang walang kurap. Itinaas ko ang aking baba, hinahamon siya. Galing siya sa isang orphanage sa Singapore. At kung nagkataong may hawig siya sa kung sino man, iyon ay purong coincidence lang. Maraming tao sa mundo ang may pare-parehong mukha, pero hindi pare-pareho ang kapalaran. Tinitigan ako ng matanda. Hinahanap niya ang takot sa katawan ko, pero sinigurado kong galit lang ang makikita niya. Ang galit ng isang ina na binastos ang anak. Pasensya na, bawi ng matanda.
Bagamat wala namang sinseridad sa tono niya, inayos niya ang kanyang alampay. Masyado lang akong maraming iniisip. Akala ko kasi, nakakita ako ng multo. But ghosts stay dead, right? Yes, madam. Sagot ko habang hinihimas ang buhok ni Maya. Ghosts stay dead. But karma? Karma is very much alive. Tumalikod ako at inutos sa driver na iuwi na agad si Maya. Nang mawala na ang sasakyan sa paningin ko, saka lang ako nakahinga. Muntik na. Masyado nang nagiging delikado ang laro. Kailangan ko ng bilisan ang pagbagsak nila. Bumalik ako sa loob ng mansyon. Alam kong nasa library si Doña Celestina kausap ang family lawyer. At alam ko rin na hinahanap ni Sofia ang asawa niya. Ito ang pagkakataon. Nakita ko si Sofia sa hallway, mukhang stress at iritable. Mrs. Salvador, tawag ko. Kung hinahanap niyo po si Sir Rafael, parang nakita ko siya siyang papunta sa library kanina. Baka nandoon din si Doña Celestina. Thanks, irap ni Sofia at nagmarch siya papunta sa library. Sumunod ako sa kanya ng tahimik, parang anino. Nang makarating si Sofia sa tapat ng pinto ng library, huminto siya. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sadyang iniwan kong hindi nakalatch iyon kanina noong dumaan ako. Mula sa loob, dinig na dinig ang boses ni Doña Celestina. Baguhin mo ang testamento, attorney. Tanggalan mo ng mana si Sofia kapag wala pa rin siyang naibibigay na apo ngayong taon. Nanigas si Sofia sa kinatatayuan niya. Nagtago ako sa likod ng isang malaking vase para panoorin ang reaksyon niya. Pero Donya, sagot ng abogado, legal wife po siya. Legal wife? Tumawa ng mapakla si Doña Celestina. Isa lang siyang mamahaling dekorasyon na binili ko para kay Rafael. Akala ko magandang investment ang pamilya nila, pero puro utang din pala ang mga magulang niya. At higit sa lahat, baog siya. Walang kwenta. Mas may silbi pa yata yung patay gutom na si Anika kung nabuhay yon. At least yon, madaling buntisin. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Sofia. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Ang babaeng laging nagmamalaki ng kanyang ganda at yaman ay tinawag lang na dekorasyong walang kwenta at ikinumpara sa isang patay gutom. Padabog na umalis si Sofia, hindi na tumuloy sa pagpasok. Dumiretso siya sa garden, sa may pool area, kung saan nakita kong nagsalin siya ng alak nang halos mapuno ang baso. Iniwan ko muna siya doon para namnamin ang lason ng katotohanan. Hinanap ko naman si Rafael. Natagpuan ko siya sa music room. Madilim doon, tanging ilaw lang ng buwan ang tumatanglaw. Nakaupo siya sa harap ng grand piano, pero hindi siya tumutugtog. Nakatunganga lang siya sa mga tiklado. May hawak na bote ng whiskey. Mr. Salvador? Tawag ko. Nag-angat siya ng tingin. Lasing na siya. Ang kanyang mga mata ay mapungay at basa. Miss Sol, ngumiti siya ng mapait. Nandito ka pa pala. Are you here to haunt me too? Bakit naman kita mumultuhin, Rafael? Lumapit ako. Sa dilim, alam kong hawig na hawig ko si Anika. Dahil kasalanan ko, bulong niya. Ininom niya ang alak ng diretso sa bote. 5 taon, Ana. 5 taon na akong hindi makahinga. Sabi nila aksidente daw. Pero alam ko na pinatay ko siya. Umupo ako sa kabilang dulo ng piano bench. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Ito na ba ang confession? Paano mo siya pinatay? Tanong ko, pinipilit na maging neutral ang boses. Sa hindi paggawa ng kahit ano, sagot niya, at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Noong inaapi siya ni Mama, tumahimik ako. Noong umiiyak siya sa gabi, tumalikod ako. Noong gabing namatay siya, dapat hinabol ko siya. Pero naduwag ako. Mas pinili ko ang pera at mana kaysa sa babaeng mahal ko. Tumingin siya sa akin at parang nakikita niya si Anika. Hinawakan niya ang kamay ko. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako. Muntik na akong makuha ng awa. Ang kanyang pagsisisi ay mukhang totoo. Ang kanyang sakit ay damang-dama ko.
Pero biglang kumirot ang peklat sa aking tiyan. Ang hiwa ng cesarean section na walang anesthesia sa isang maruming klinik habang nagtatago ako. Naalala ko ang iyak ni Maya noong gutom na gutom siya. Binawi ko ang kamay ko ng marahas. Hindi ako ang asawa mo, Mr. Salvador, sabi ko ng malamig. At ang pagsisisi, wala yang silbi kung hindi mo kayang itama ang mali. Ang mga duwag ay walang karapatang maging masaya. Tumayo ako at iniwan siyang nakadukdok sa piano, umiiyak na parang bata. Dumiretso ako sa garden. Nandoon pa rin si Sofia, lasing na rin at nagtatype sa kanyang laptop ng padabog. Men are trash! Sigaw niya nang makita ako. At ang matandang bruha na yon, I will ruin her. Umupo ako sa tabi niya. Mukhang bad trip tayo Mrs. Salvador. Want to talk about it? Tinawag niya akong baog. Sumbong ni Sofia na wala na ang kanyang poise. Matapos ko silang tulungan magtago ng pera sa Cayman Islands, matapos kong gamitin ang connections ng daddy ko para sa tax evasion nila, ganito ang igaganti niya, nabuhayan ako ng dugo. Tax evasion, Cayman Islands. Grabe naman yon, gatong ko. Ikaw na nga ang gumawa ng paraan para yumaman sila lalo, tapos ganyan pa? Kung ako sa'yo, sisiguraduhin kong may hawak akong alas. Meron talaga. Tinuro niya ang laptop niya. Nasa akin ang lahat ng ledgers. Ang akala ng matandang yon, uto-uto ako. I kept copies of everything. Biglang tumunog ang cellphone na ni Sofia. Tumayo siya, pasuray-suray. Wait, I need more wine. Babalik ako. Iniwan niya ang laptop na nakabukas sa mesa. Ito na ang pagkakataon. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. CCTV camera sa pool area ay nakatutok sa kabilang direksyon dahil ako mismo ang nagpa-adjust nito kanina para sa event setup. Mabilis pa sa 4:00, kinuha ko ang flash drive mula sa aking bag. Isinaksak ko ito sa laptop ni Sofia. Hinanap ko ang folder na may pangalang Secret Garden. Bingo, transferring files, 20%, 50%, bumibilis ang tibok ng puso ko. Dinig ko ang mga hakbang ni Sofia pabalik, 80%, 70%. Miss Sol, boses ni Sofia mula sa likuran, 100%. Complete. Hinugot ko ang flash drive at isinilid sa aking bra kasabay ng paglingon ko nang nakangiti. Ang ganda ng wallpaper mo, Mrs. Salvador, sabi ko habang kunwaring tinititigan ang screen. Paris? Yes, sagot ni Sofia. Masyadong lasing para mapansin ang kaba ko. Doon ko gustong tumira kapag iniwan ko na ang pamilyang ito. Malapit na yang mangyari, Sofia, bulong ko sa isip ko habang nagpapaalam. Mas malapit pa sa inaakala mo. Sumakay ako sa aking kotse, pagod na pagod pero tagumpay. Nasa akin na ang bala na papatay sa kanila. Pero bago ako makalayo, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Binuksan ko ang mensahe. Isang picture. Picture ito ng medical record ko 5 taon na ang nakakaraan. Ang record na nagsasabing buhay ako at nanganak ng isang batang babae. At ang text sa ibaba. Alam ko kung sino ka, Anika. At alam ko rin kung nasaan ang bangkay na pinalabas niyong ikaw. Magkita tayo kung ayaw mong malaman ni Doña Celestina na buhay ang apo niya. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. May nakakaalam at ang taong ito ay pwedeng maging susi ng tagumpay ko o mitya ng kamatayan ko. Ang tagpuan ay isang lumang bodega sa pantalan ng Tondo, malayo sa kinang ng Makati. Ang hangin ay maalat at amoy kalawang. Nakaparada ang aking sasakyan sa isang madilim na sulok. Ang makina ay nakapatay, ngunit ang aking kaba ay umaandar ng mabilis. Isang lalaking nakasuot ng hood ang lumapit sa bintana ng aking sasakyan. Binuksan ko ito ng bahagya. Bumungad sa akin ang mukha ni Dr. Arguelles, ang dating family doctor ng mga Salvador. Dati, siya ay mukhang kagalang-galang sa kanyang puting coat. Ngayon, mukha siyang daga na nagtatago sa liwanag, balbas sarado, nanginginig ang mga kamay at amoy alak. Dala mo ba ang pera?
Tanong niya agad. Ang mga mata ay lumilipat-lipat sa paligid. Dala mo ba ang ebidensya? Balik kong tanong. Inilabas niya ang isang lumang voice recorder at isang makapal na brown envelope. Nandito lahat, garalgal niyang sabi. Ang original medical records mo na nagpapatunay na hindi ka nakunan dahil sa hagdan, kundi dahil sa kemikal. At ang recording, nire-record ko lahat ng utos ni Doña Celestina para may insurance ako kung sakaling ilaglag niya ako. At tama nga ako. Gusto niya akong ipapatay ngayon. Kinuha ko ang mga gamit. Ang bigat ng envelope sa aking kamay ay kasing bigat ng hustisyang 5 taon kong hinintay. Inabot ko sa kanya ang isang itim na bag na puno ng cash. Umalis ka na sa Pilipinas, Doc, utos ko. Dahil kapag sumabog ang balitang ito, hindi lang si Doña Celestina ang hahabol sa'yo. Pati ang mga demonyo sa impyerno, hihintayin ka. Kumaripas siya ng takbo palayo. Naiwan ako sa dilim, yakap ang ebidensya. Ngayon, kumpleto na ang armas ko. Pero bago ko ito gamitin sa harap ng publiko, gusto ko munang makita ang takot sa mga mata ng babaeng pumatay sa aking pagkatao. Bumalik ako sa mansyon ng mga Salvador bago mag-3 ng hapon. Ito ang oras ng afternoon tea ni Doña Celestina. Isang ritual na hindi pwedeng mawala. Dumiretso ako sa kusina. Ang mga katulong ay abala sa paghahanda para sa grand event bukas. Ako na ang maghahanda ng tsaa ni Donya. Presinta ko sa headmaid. Naku, Ma'am Ana, hindi po pwede. Maselan po si Donya, tanggi niya. Nginitian ko siya. Isang ngiting puno ng autoridad. It's part of my service. Gusto kong siguraduhin na relaxed siya para bukas. Sige na, magpahinga na muna kayo. Dahil takot sila sa akin, sumunod sila at iniwan akong mag-isa. Kumuha ako ng porselanang tasa. Nagtimpla ako ng chamomile tea. Pero hindi lang ito basta tsaa. Dumukot ako sa aking bulsa ng isang maliit na vial. Wala itong lason. Ito ay isang simpleng herbal extract na sobrang pait. Ang parehong lasa ng halamang gamot na inihahalo ni Doña Celestina noon sa lason para matakpan ang lasa nito, ang lasa ng kamatayan, ang lasa ng aking pagdurusa. Naglakad ako patungo sa veranda kung saan nakaupo ang matanda. Nakatalikod siya, nakatingin sa malawak na hardin habang hinihimas ang kanyang perlas. Here is your tea, madam, sabi ko habang inilalapag ang tasa sa mesa sa kanyang harapan. You're late, reklamo niya nang hindi lumilingon. Kinuha niya ang tasa at inilapit sa kanyang bibig. Pinanood ko ang bawat segundo. Ang pag-angat ng tasa. Ang pagdampi nito sa kanyang manipis na labi. Ang paghigop niya sa mainit na likido. Isang higop. Biglang nanlaki ang mga mata ni Doña Celestina. Ibinaba niya ang tasa ng padabog. Natapon ang laman nito sa kanyang mamahaling damit. Ano ito? Singhal niya, umubo-ubo. Ang lasang ito! Tumingin siya sa akin, at sa pagkakataong ito, hindi ako umiwas ng tingin. Tinanggal ko ang aking maskara ng pagiging magalang. Ibinigay ko sa kanya ang tingin ng isang babaeng galing sa hukay. Lumapit ako ng dahan-dahan hanggang sa ang mukha ko ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Pamilyar ba, Doña Celestina? Bulong ko. Ang boses ko ay hindi na kay Ana Sol. Boses ito ni Anika. Ganyan ang lasa ng tsaa na ipinainom mo sa akin araw-araw. Ganyan ang lasa ng pagpatay mo sa apo mo. Namutla ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Tinitigan niya ako, sinusuri ang bawat anggulo ng aking muka. At sa wakas, nakita na niya. Nakita na niya ang katotohanan sa likod ng makeup at designer clothes. Ikaw! Ang boses niya ay naging hangin. Patay ka na! Sinunog kita! Hindi nasusunog ang kaluluwang uhaw sa hustisya, inay. Sagot ko nang may diin sa huling salita. Buhay ako, at bukas, sa harap ng lahat ng kaibigan mo, sa harap ng media, sa harap ng buong mundo, malalaman nila kung anong klaseng halimaw ka. Hinawakan ni Doña Celestina ang kanyang dibdib. Nagsimula siyang kapusin ng hininga. Ang kanyang muka ay naging kulay ube. Inatake siya sa puso dahil sa sobrang gulat at takot. Tulong, garalgal niyang sigaw, pero walang boses na lumalabas.
Gusto ko siyang hayaang mamatay doon. Gusto ko siyang panooring malagutan ng hininga. Pero hindi, masyadong madali yon. Kailangan niya munang maranasan ang kahihiyan. Tumalikod ako para umalis, pero hindi ko napansin ang kanyang kamay. Sa huling sandali ng kanyang lakas, pinindot ni Doña Celestina ang panic button na nakakabit sa ilalim ng kanyang mesa. Isang malakas at nakabibinging sirena ang umalingaw sa buong mansyon. Weng! Weng! Nanigas ako. Rinig ko ang mga kalabog ng takbo ng mga security guards papunta sa veranda. Security! Sa veranda! Bilisan nyo! Sigaw ng head of security sa radyo. Nakatingin sa akin si Doña Celestina habang nakahawak sa dibdib. Nakangisi ng mapakla kahit hirap na hirap huminga. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Nasa bitag ako. Nasa akin ang ebidensya, pero paano ko ito gagamitin kung makukulong ako ngayon mismo bilang attacker ng Donya? Kailangan kong mag-isip, kailangan kong tumakas. Pero ang tanging labasan ay ang pinto kung saan papasok ang mga armadong gwardya. Ang matinis na huni ng sirena ay pumuno sa bawat sulok ng mansyon, isang nakabibinging babala na tila nanggagaling sa mismong pader ng bahay. Rinig ko ang mabibigat na yabag ng mga gwardya na tumatakbo sa pasilyo, papalapit ng papalapit sa kinaroroonan namin. Nakatitig sa akin si Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit habang ang kanyang kamay ay nakaturo sa akin, handang isigaw ang aking pangalan sa sandaling bumukas ang pinto. Ito na ang katapusan ko. Kapag naabutan nila akong nakatayo sa harap ng naghihingalong Donya, ako ang ituturo niyang salarin. Ngunit hindi ako naglakbay mula sa impyerno pabalik sa lupa para lang mahuli ng ganito kadali. Kung gusto nilang maglaro ng api-apihan, ibibigay ko sa kanila ang pinakamahusay na pagganap ng aking buhay. Sa isang iglap, tinabig ko ang tasa ng tsaa na nasa mesa. Bumagsak ito sa marmol na sahig at nabasag ng pino, kasabay ng pagtapon ng likidong ebidensya na naglalaman ng mapait na herbal extract. Wala na ang amoy, wala na ang lasa, wala na ang bakas. Kasunod nito, lumuhod ako sa tabi ng matanda at hinawakan ang kanyang mga balikat, hindi para sakalin, kundi para alalayan. Bumukas ang pinto ng padabog. Pumasok ang head of security at 3 armadong lalaki, nakatutok ang mga baril. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya! Ang sigaw ko ay puno ng takot at pag-aalala, isang boses na sanay sa pagpapanggap. Inaatake si Doña Celestina. Hindi siya makahinga. Natigilan ang mga gwardya. Sa halip na isang assassin na may hawak na patalim, ang nakita nila ay ang event coordinator na mukhang hysterical habang sinusubukang paypayan ang kanilang amo. Ma'am? Tanong ng head guard, ibinaba ang baril. Don't just stand there. Do something. Bulya ko sa kanila. Habang pasimple kong pinipisil ang kamay ni Doña Celestina ng mahigpit, isang babala na nasa akin ang kontrol. Sinubukan ni Doña Celestina na magsalita. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nakapako sa akin. Gusto niyang sabihin na ako si Anika. Gusto niyang sabihin na nilason ko siya. Ngunit walang salitang lumalabas. Tanging ang garalgal na tunog ng hangin ang naririnig mula sa kanyang lalamunan. Ang gulat at takot ay nagdulot ng pansamantalang pagkawala ng kanyang boses. Ilang sandali pa, dumating si Rafael. Hingal na hingal siya, magulo ang buhok, at ang muka ay puno ng takot. Mama! Sigaw niya at agad lumuhod sa tabi namin. Anong nangyari? Tumingin ako kay Rafael, ang mga mata ko ay pinalamutian ko ng luha. Nag-uusap lang kami tungkol sa event, Sir Rafael. Pagsisinungaling ko ng diretso sa kanyang muka. Masaya pa siya kanina, tapos bigla na lang siyang namutla at napahawak sa dibdib. I tried to help her, pero natabig ko yung tsa dahil sa taranta. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng kanyang ina. Mama, naririnig niyo po ba ako? Tumingin si Doña Celestina sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa akin, puno ng akusasyon at desperasyon. Pilit niyang iginigalaw ang kanyang mga daliri para ituro ako, pero inakala ni Rafael na nanginginig lang siya dahil sa stroke.
Shh, mama, calm down. Papunta na ang ambulansya. Pag-aalo ni Rafael, hindi na intindihan ang gustong sabihin ng ina. Niyakap niya ito, habang ako ay dahan-dahang umatras, naglalaho sa anino tulad ng isang multo na tapos na ang misyon. Nang isinakay na sa ambulansya ang matanda, naiwan ako sa driveway. Pinanood ko ang paglayo ng sasakyan. Ligtas siya sa ngayon, hindi ko siya pinatay. Dahil kailangan niyang mabuhay para mapanood ang pagbagsak ng imperyong itinayo niya sa dugo at kasinungalingan. Kinabukasan, ang balita ay kumalat na parang apoy. Doña Celestina Salvador, isinugod sa ospital pero stable na. Mild stroke at shock ang findings ng doktor. Hindi makapagsalita at kalahati ng katawan ay paralisado. Perpekto. Siya ay magiging isang manonood na lang sa sarili niyang trahedya. Dumating ang gabi ng Golden Wedding Anniversary. Ang mansyon at ang malawak na hardin ay nag-transform sa isang paraiso. Ang mga ilaw ay nakasabit sa mga puno na parang mga alitaptap. Ang bango ng libu-libong sampagita ay humahalimuyak sa hangin, isang matamis na paalala ng nakaraan. Ang mga bisita ay nagsidatingan na lulan ng kani-kanilang magagarang sasakyan, mga politiko, business tycoons at mga artista. Lahat ay narito para magbigay-pugay sa pamilyang Salvador. Wala silang kaalam-alam na ang dinaluhan nila ay hindi isang selebrasyon, kundi isang paglilitis. Nakatayo ako sa technical booth sa likuran ng hall, suot ang isang itim na gown na simple pero elegante. Sa aking kamay ay hawak ko ang isang flash drive. Ito ang susi. Lumapit ako sa video technician. Kuya, last minute change, sabi ko nang may ngiti. Inabot ko ang flash drive. Nagkaproblema yung file ng tribute video kanina. Ito ang backup na ipinadala ni Sir Rafael. Ito ang i-play mo mamaya sa climax. Sige po, Ma'am Ana. Sagot ng technician ng walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad ako pabalik sa main hall, nakasalubong ko si Rafael. Nakasuot siya ng barong Tagalog, pero ang kanyang mukha ay malungkot. Wala siyang kasamang Sofia. Mag-isa siyang nakatayo sa gilid, hawak ang isang baso ng wine, mukhang nawawala sa sarili niyang pesta. Lumapit ako sa kanya. Mr. Salvador, bati ko. Kumusta po ang Donya? Nag-angat siya ng tingin. She's awake, pero hindi siya makapagsalita. Ang tanging ginagawa niya ay tumingin sa pinto, parang may kinatatakutan. She needs rest, sagot ko. Napansin ko ang bulaklak sa kanyang dibdib, isang maliit na corsage ng sampagita na tabingi ang pagkakalagay. May I? Paalam ko. Hindi siya sumagot, pero hindi rin siya umalis. Lumapit ako ng bahagya. Inayos ko ang pagkakalagay ng bulaklak sa kanyang barong. Ang distansya namin ay sapat lang para maramdaman ko ang init ng kanyang katawan at maamoy ang kanyang pamilyar na pabango. Sa sandaling iyon, ang galit sa puso ko ay sandaling natakpan ng pangungulila. Ito ang lalaking minahal ko. Ang ama ng anak ko. Kung sana ay naging matapang lang siya noon, hindi sana kami nagkaganito. Hinawakan ni Rafael ang kamay ko na nasa dibdib niya. Ang kanyang mga palad ay mainit, tinitigan niya ako sa mata, at sa pagkakataong ito, wala nang pagdududa. Mayroon na lamang pagkilala at sakit. Salamat Ana, bulong niya, hindi Miss Sol, kundi Ana. Binawi ko ang kamay ko ng dahan-dahan. Ang sandaling iyon ay hiram lamang. Ang katotohanan ay parating na. Good luck tonight, Rafael, sagot ko ng mahina. Kailangan mong maging matatag. Tumalikod ako at naglakad palayo bago pa tumulo ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Pumunta ako sa gitna ng stage, kinuha ang mikropono. Ang mga ilaw ay dahan-dahang namatay. Ang spotlight ay tumutok sa akin. Ang usamor ng mga bisita ay humupa at napalitan ng katahimikan. Good evening, ladies and gentlemen. Panimula ko, ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa buong hardin. Tonight, we are gathered to celebrate 50 years of love, legacy, and truth. The Salvador family has a story that needs to be told, a story that has been buried for too long.
Tumingin ako sa direksyon ni Rafael. Nakatingin siya sa akin. Tumingin ako sa malaking screen sa aking likuran. Tinaas ko ang aking kamay at sinenyasan ang technician. Let the story begin. Ang malaking puting telon sa entablado ay nagliwanag, tila isang higanting mata na handang imulat ang lahat sa katotohanan. Ang mga bisita na kanina pa nagbubulungan at nagpapalitan ng mga pilit ng ngiti ay sabay-sabay na tumahimik. Inaasahan nila ang isang video montage ng tagumpay, mga larawan ng pagtatag ng kumpanya, mga ngiti ni Doña Celestina habang nagugupit ng ribon, at ang luwalhati ng pamilyang Salvador. Ngunit hindi iyon ang ipinakita ng liwanag. Sa halip na masayang musika, isang garalgal at pamilyar na boses ang pumuno sa bawat sulok ng hardin. Walang background music, walang video effects. Tanging ang boses lamang ni Doña Celestina na nire-record ng isang lumang tape recorder, malinaw at nakakapanindig balahibo sa sobrang lamig. Dagdagan mo ang lason sa tsaa, doktor. Ayokong makita ang batang iyon na humihinga. Isang kahihiyan sa pamilya ang magkaroon ng apo mula sa isang katulong. Ang katahimikan sa hardin ay mas mabigat pa sa libingan. Ang mga baso ng alak ay nanatiling nakataas sa ere, ang mga bibig ay naiwang nakabuka sa gulat. Tila ba hinigop ng gabi ang lahat ng hangin sa paligid. Sa screen, ipinakita ang scan ng medical records, ang tunay na records. Nakasulat doon ang pangalan ko. Anika Salvador. Cause of miscarriage, chemical poisoning. Nakita ko si Rafael mula sa aking kinatatayuan sa gilid ng entablado. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang baso ng wine na hawak niya ay dumulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa semento. Ang likido ay kumalat sa kanyang paanan na parang dugo. Ngunit hindi niya ito napansin. Nakatitig lang siya sa screen, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkadurog. Ang boses na narinig niya ay boses ng kanyang ina. Ang inang iginagalang at sinusunod niya sa buong buhay niya. It's a lie. Fake news yan. Patayin niyo ang projector. Ang tili ni Sofia ang bumasag sa katahimikan. Tumakbo siya patungo sa technical booth. Ang kanyang gown ay sumasabit sa mga dekorasyon, nawala na ang lahat ng kanyang poise at ganda. Ngunit, bago pa siya makalapit sa control panel, hinarang siya ng tatlong lalaking nakauniporme, mga pulis. At sa likuran nila ay si Madam Amor, nakatayo ng tuwid at may ngiti ng tagumpay. Mrs. Sofia Salvador, kalmadong pahayag ng pulis habang inilalabas ang posas. Huli na kayo sa akto. Ang ebidensya ng tax evasion at money laundering na nakuha mula sa laptop niyo ay sapat na. At si Doña Celestina, may warrant of arrest na rin siya para sa attempted murder. Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. Ang mga flash ng kamera ng media ay sunod-sunod na kumislap, tila kidlat na walang tigil sa paghataw. Ang gabing dapat ay parangal ay naging isang pampublikong bitay ng kanilang reputasyon. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili akong nakatayo sa entablado. Ang spotlight ay nakatutok pa rin sa akin. Dahan-dahan, tinanggal ko ang decorative pin na nagtaas ng aking buhok. Bumagsak ang mahahaba at itim kong buhok sa aking balikat, ang parehong ayos ng buhok ni Anika noong araw ng aming kasal. Pinahid ko ang matapang na lipstick gamit ang likod ng aking palad. Iniiwan ang aking mukha na mas simple, mas totoo. Tumingin ako kay Rafael. Nagtama ang aming mga mata sa gitna ng nagkakagulong tao. Nakita ko ang pag-ikot ng mundo sa kanyang mga mata. Ang pagtataka, ang pagkilala, at sa huli, ang pagtanggap sa katotohanang pilit niyang tinatakbuhan. Naglakad siya palapit sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at pasuray-suray, tila isang taong naglalakad sa panaginip. Walang sino man ang nagtangkang pumigil sa kanya. Ang mga tao ay humawi, binibigyan kami ng espasyo para sa aming huling paghaharap. Tumigil siya sa paanan ng hagdan ng entablado. Tumingala siya sa akin at sa ilaw ng spotlight, kitang-kita ko ang pag-agos ng kanyang mga luha. Anika,
Ang bigkas niya sa aking pangalan ay parang isang dasal ng pagsisisi. Ikaw nga, buhay ka. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang siyang makita ang babaeng pinatay nila at binuhay ng galit. Anika, I didn't know. Humagulhol siya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Hindi ko alam na nilason ka ni Mama. Akala ko, akala ko aksidente lang ang lahat. Patawarin mo ako. Dahan-dahan siyang lumuhod sa semento. Ang Rafael Salvador, ang tagapagmana ng imperyo, ay nakaluhod sa harap ng kanyang dating asawa, umiiyak na parang batang iniwan ng mundo. Bumalik ka na sa akin, please. Pagmamakaawa niya, inaabot ang kanyang kamay sa akin. Aayusin natin to. Ipakukulong ko si Mama. Hihiwalayan ko si Sofia. Tayo na lang ulit, ikaw at ako. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na iyon na dati ay nagbibigay sa akin ng init at seguridad. Ang kamay na iyon na bumitaw sa akin noong kailangan ko siya. Bumaba ako ng entablado, dahan-dahan. Lumapit ako sa kanya hanggang sa abot kamay ko na siya. Inakala ng lahat na yayakapin ko siya. Nakita ko ang pag-asa na sumilay sa kanyang mga mata. Yumuko ako at ibinulong sa kanyang tainga ang mga salitang dumurog sa huling piraso ng kanyang puso. Ang Anika na mahal mo ay namatay na sa gabing iyon, Rafael. Ang nasa harap mo ngayon ay ang multo na nilikha ng iyong karuwagan. Tumayo ako ng tuwid at umatras. Hindi ko tinanggap ang kanyang kamay. At ang multo, Mr. Salvador, dagdag ko habang tumatalikod, ay hindi marunong magmahal. Marunong lang kaming maningil. Tinalikuran ko siya habang nakaluhod pa rin siya sa lupa. Humahagulgol sa gitna ng nasirang pesta. Ang mga kamera ay patuloy sa pagkuha ng litrato sa pagbagsak ng isang dinastiya. Ang bango ng sampagita ay humalimuyak ng mas matapang, tila nakikiramay sa libing ng aming nakaraan. Naglakad ako palabas ng gate nang hindi lumilingon habang ang imperyo ng mga Salvador ay gumuguho sa aking likuran. Ang katahimikan sa loob ng aking opisina ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa aming dalawa. Sa labas, ang lungsod ng Maynila ay patuloy sa paghinga at paggalaw. Walang pakialam sa mga pusong nagkadurog-durog sa loob ng kwartong ito. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintanang salamin, nakatanaw sa mga ilaw ng gabi na parang mga bituing nahulog sa lupa. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Rafael sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman na siya ay wasak. Ang kanyang presensya, na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngayon ay nagdadala na lamang ng bigat ng nakaraan. Anika, ang tawag niya, ang boses ay garalgal at puno ng pagsusumamo. Please, kausapin mo naman ako. Huwag mo akong talikuran ng ganito. Humarap ako ng dahan-dahan. Ang nakita ko ay hindi ang makapangyarihang CEO ng Salvador Group, kundi isang lalaking nawalan ng lahat sa loob ng isang gabi. Gusot ang kanyang barong, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Mukha siyang batang naligaw sa gitna ng bagyo. Wala nang dapat pag-usapan, Rafael. Sagot ko ng mahinahon. Wala nang galit sa boses ko. Tanging pagod na lang. Ang galit ay naubos na kasabay ng pagbagsak ng kanyang ina at asawa kanina. Nakuha ko na ang hustisya. Nalaman na ng mundo ang totoo. Tapos na ang misyon ko. Lumapit siya ng ilang hakbang. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na parang gustong abutin ang isang bagay na matagal nang nawala. Pero paano tayo? Tanong niya, at ang boses niya ay nababasag. Paano ang pamilya natin? Alam kong nagkamali ako. Alam kong naging duwag ako. Pero mahal kita, Anika. Hindi iyon nagbago. 5 taon kitang iniyakan. 5 taon akong namuhay sa impyerno ng konsensya ko. Hindi ba sapat na kabayaran iyon? Tinitigan ko siya. Nakikita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Alam kong mahal niya ako sa paraang alam niya. Isang pagmamahal na mahina, isang pagmamahal na takot, isang pagmamahal na hindi marunong lumaban. Ang pagmamahal, Rafael,
ay hindi sapat kung wala itong kasamang paninindigan. Sagot ko, at naramdaman ko ang pagtulo ng isang luha sa aking pisngi. Oo, nagdusa ka. Pero habang umiiyak ka sa iyong mansyon, ako ay nagpapalimos sa kalsada. Habang iniisip mo ang alaala ko, ako ay lumalaban para sa buhay ng anak natin. Natigilan siya. Ang salitang anak ay parang kidlat na tumama sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Naglakad ako patungo sa isang pinto sa gilid ng opisina na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan ko itong itinulak ng mas maluwag sa loob ng dim light na kwarto, natutulog ng mahimbing si Maya sa isang sofa. Yakap-yakap niya ang kanyang paboritong unan. Ang kanyang dibdib ay payapang tumataas at bumababa. Ang kanyang mukha ay ang perpektong kombinasyon ng akin at ni Rafael. Lumapit si Rafael sa pinto. Ang kanyang mga hakbang ay naging maingat, tila natatakot na mabasag ang sahig. Nang makita niya si Maya, napahawak siya sa hamba ng pinto para hindi matumba. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at tuluyan siyang napaluhod sa sahig. Pinanood ko ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nakatingin sa batang hindi niya kailanman nakilala. Ang batang muntik nang mamatay dahil sa kanyang kawalan ng kilos. Siya, siya ba? Ang boses niya ay halos hindi marinig, tinatakpan ng kanyang mga hikbi. Siya si Maya, pakilala ko. Ang batang tinawag ng iyong ina na dumi. Ang batang gusto niyang patayin bago pa man masilayan ang mundo. Akmang papasok si Rafael sa kwarto para hawakan ang bata, ngunit humarang ako sa pinto. Hinarang ko ang aking braso, nagtatayo ng pader sa pagitan nila. Tumingala siya sa akin, nagtataka at nasasaktan. Anak ko siya, Anika, bulong niya. Karapatan ko siyang makilala. Wala kang karapatan, Rafael. Madiin kong sagot. Ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa dugo. Ang pagiging ama ay nakukuha sa pagprotekta, sa pag-aaruga, sa pananatili. Noong gabing pinalayas ako ng ulan, nawalan ka na ng karapatan. Buhay siya hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa akin. Yumuko si Rafael, ang kanyang noo ay dumikit sa malamig na sahig. Ang kanyang balikat ay yumanig sa tindi ng kanyang iyak. Ito ang iyak ng isang lalaking napagtanto na ang pinakamalaking parusa ay hindi ang pagkakulong, kundi ang makita ang napakagandang buhay na sinayang niya. Anong gagawin ko? Tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Sabihin mo sa akin, Anika. Gagawin ko ang lahat. Magmamakaawa ako. Gagapang ako. Hayaan mo lang akong maging ama sa kanya. Huminga ako ng malalim. Ito ang sandaling hinihintay ko. Hindi para maghiganti, kundi para magpalaya. Kung gusto mong maging ama, Rafael, ayusin mo muna ang sarili mo. Utos ko. Harapin mo ang mga kasalanan ng pamilya mo. Siguraduhin mong mabubulok sa kulungan si Sofia at pagbayaran ng ina mo ang lahat ng ginawa niya. Linisin mo ang pangalan ng kumpanya niyo nang walang tulong ng maduduming pera. Lumuhod ako para magpantay ang aming mga mukha. Hinawakan ko ang kanyang baba at inangat ang kanyang mukha. Huwag mo kaming habulin, dagdag ko. Huwag mong subukang bilhin ang pagmamahal ng anak ko gamit ang apelyido mo. Kapag naging lalaki ka na may sariling paninindigan, kapag kaya mo nang tumayo ng hindi nakasandal sa yaman ng ina mo, baka sakaling ipakilala kita sa kanya. Hindi bilang asawa ko, kundi bilang isang taong sumusubok magbago. Tumayo ako at binuksan ang pinto ng opisina palabas. Makakaalis ka na, Mr. Salvador? Dahan-dahang tumayo si Rafael. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumingin siya ulit kay Maya sa huling pagkakataon, puno ng pangungulila at panghihinayang. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Wala na ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang bagong usbong na determinasyon. Gagawin ko ang sinabi mo. Pangako niya. Magiging karapat-dapat ako sa inyo balang araw. Kahit abutin pa ako ng habang buhay. Tumalikod siya at naglakad palabas.
Ang bawat hakbang niya ay mabigat ngunit may direksyon. Nang sumara ang pinto, napasandal ako dito. Doon lang bumigay ang aking mga tuhod. Napaupo ako sa sahig at hinayaan ang sarili kong umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Tapos na. Wala na ang tali na humihila sa akin pabalik. Bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Maya. Kinukusot ang kanyang mga mata. Nagising siguro siya sa aming mga boses. Mama, tawag niya sa inaantok na boses. Sino po yung kausap niyo? Pinahid ko agad ang aking mga luha at ngumiti ng pinakamatingkad ng ngiti na kaya ko. Niyakap ko ang aking anak ng mahigpit. Nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok na amoy baby powder at pag-asa. Wala yon, anak. Bulong ko sa kanya habang hinehele siya pabalik sa pagtulog. Isang tao lang na naliligaw na sinusubukan ng hanapin ang daan pauwi. Sa labas ng bintana, ang buwan ay nagtago sa likod ng ulap. Ngunit alam kong sisikat ang araw bukas ng mas maliwanag kaysa dati, 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Salvador at sa loob ng panahong iyon, natutunan kong ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa tagumpay ng paghihiganti, kundi sa katahimikan ng pagpapatawad. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aking rest house sa Batangas. Pinapanood ang paghalik ng araw sa dulo ng karagatan. Ang hangin dito ay sariwa, malayo sa polusyon at pagkukunwari ng Maynila. Ang ritmo ng dagat na humahampas sa buhanginan ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga multo ng aking nakaraan. Sa di kalayuan, nakikita ko si Maya na naglalaro sa dalampasigan. Gumagawa siya ng kastilyong buhangin. Ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin habang ang kanyang mukha ay puno ng wagas na kaligayahan. Wala na ang batang sakitin na natutulog sa karton. Siya na ngayon ay simbolo ng buhay na aking ipinaglaban. Napabuntong hininga ako ng malalim, nilalasap ang kalayaan. Ang balita tungkol kay Doña Celestina ay dumating sa akin sa pamamagitan ng abogado kahapon. Nasa isang pasilidad siya para sa mga matatanda, paralisado ang kalahati ng katawan at hindi na nakakapagsalita. Ang babaeng dati ay kumokontrol sa buhay ng iba gamit ang kanyang matalas na dila ay ngayoy nakukulong sa sarili niyang katahimikan. Wala nang bumibisita sa kanya. Ang kanyang pag-iisa ang kanyang tunay na kulungan. Si Sofia naman ay nahatulan na sa kasong tax evasion at fraud. Ang huli kong balita, ibinenta ng kanyang pamilya ang lahat ng ari-arian nila para lang hindi siya makulong ng matagal, ngunit ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nabahiran ng dumi. Hustisya, nakuha ko na ito. Pero ang mas mahalaga, nakuha ko na ang aking sarili. Naramdaman ko ang paglapit ni Lola Iska mula sa kusina. Dala ang isang pitsel ng malamig na lemonade. Siya na ang kasama namin ngayon ni Maya, hindi bilang katulong kundi bilang pamilya. Ana, tawag niya sa malambing na boses. Nandyan na siya. Hindi ko na kailangang magtanong kung sino. Tuwing huling Sabado ng buwan, dumarating siya. Naglakad ako pababa ng hagdan patungo sa hardin. Sa may gate, nakatayo si Rafael. Ibang-iba na siya sa Rafael na nakilala ko sa mga boardroom at party. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang balat ay mas maitim dahil sa pagbibilad sa araw at ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo ng 1 taong nagtatrabaho, hindi lang pumipirma ng tseke. Matapos bumagsak ang kumpanya, ibinenta ni Rafael ang mansyon. Binayaran niya ang lahat ng utang at nagsimula mula sa wala. Balita ko ay mayroon na siyang maliit na furniture shop sa Laguna, kung saan siya mismo ang nagdidisenyo at gumagawa ng mga gamit. Hi, bati niya nang makita ako. May dala siyang isang maliit na paper bag. Hindi mamahaling regalo, kundi mga prutas na galing sa kanyang bakuran. Hi, sagot ko. Pasok ka. Pumasok siya ngunit nanatili sa may garden set. Alam niya ang kanyang limitasyon. Hindi siya nangahas na lumapit ng sobra o angkinin ang espasyo. Kumusta ang business? Tanong ko habang umuupo sa tapat niya. Okay naman, ngumiti siya at sa unang pagkakataon,
Ang ngiti niya ay umaabot sa kanyang mga mata. Pagod, pero masarap sa pakiramdam. I sleep better now, Ana. Walang nightmares, walang guilt. Tumingin siya sa direksyon ng dagat kung saan naglalaro si Maya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng lungkot at pagmamahal. Ang laki na niya, bulong niya. Mabilis silang lumaki kapag masaya sila, sagot ko. Dinukot niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kwintas na gawa sa kahoy, inukit sa hugis ng isang bulaklak na sampagita. Simple lang ito, walang diamante, walang ginto. Pero alam kong ginawa niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Para sa kanya, inabot niya ito sa akin. Hindi ko pa kayang ibigay ng diretso. Alam kong hindi pa ako handa at hindi pa rin siya handa. Pero gusto ko lang malaman niya na may nag-iisip sa kanya. Tinanggap ko ang kwintas. Ang kahoy ay makinis at mainit. Ibibigay ko ito sa kanya. Pangako ko. Tumayo si Rafael. Hindi siya nagtagal. Alam niyang ang pagbawi sa tiwala ay hindi isang karera, kundi isang mahabang marathon. Salamat, Ana, sabi niya. Tinitigan niya ako ng matagal, tila kinakabisado ang mukha ko. Salamat dahil hinayaan mo akong mabuhay ulit sa pamamagitan ng pagtuturo sa akin kung paano maging tao. Mag-ingat ka, Rafael, sagot ko. Tumalikod siya at naglakad palabas ng gate. Hindi siya lumingon, pero ang kanyang likod ay tuwid na. Wala na ang bigat ng pagiging Salvador. Siya na lang si Rafael, isang lalaking nagsisimulang muli. Ilang sandali pa, tumakbo si Maya palapit sa akin. Ang kanyang mga paa ay puno ng buhangin at ang kanyang mga kamay ay may hawak na mga kabibe. Mama, mama, masigla niyang tawag. Tingnan niyo po, nakakita ako ng white shell. Pinunasan ko ang pawis sa kanyang noo at inayos ang kanyang buhok. Ang ganda naman, anak, puri ko. Napatingin si Maya sa gate kung saan kakalabas lang ng sasakyan ni Rafael. Sino po yun, Mama? Tanong niya. Ang kanyang inosenteng mga mata ay puno ng kuryosidad. Yung lalaking laging nagdadala ng prutas? Napahawak ako sa kwintas na kahoy na nasa aking palad. Tumingin ako sa papalubog na araw at naramdaman ko ang paghilom ng huling sugat sa aking puso. Hindi ko kailangang magsinungaling, pero hindi ko rin kailangang madaliin ang tadhana. Lumuhod ako para magpantay kami ng tingin ni Maya. Siya ay isang dating kaibigan, anak. Paliwanag ko ng malumanay. Nasira siya dati, pero ngayon ay inaayos na niya ang sarili niya para maging mabuting tao. Mabait po ba siya? Tanong ulit ni Maya. Ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng pag-asa at kapatawaran. Sinusubukan niya, anak. At minsan, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang subukan nating maging mas mabuti kaysa kahapon. Hinawakan ni Maya ang aking kamay at hinila ako pabalik sa dagat. Tara na po, Mama. Panoorin natin ang sunset. Sumama ako sa kanya. Habang naglalakad kami sa buhanginan, iniwan namin ang aming mga bakas. Ang dagat ay patuloy sa pag-alon, binubura ang mga marka ng aming mga paa, nagbibigay ng pagkakataon para sa mga bagong hakbang bukas. Hawak ko ang kamay ng aking anak, hawak ko ang aking kinabukasan, at sa wakas, ang lihim ng sampagita ay hindi na tungkol sa sakit o pagtatago. Ito ay tungkol sa pamumukadkad, kahit sa pinakamadilim na gabi, at paghahanap ng liwanag sa sarili mong paraan. Ako si Anika, ako si Ana Sol, at ako ay Malaya.